Maligayang pagdating sa aming channel DMV Permit. Subukan ang aming practice test. Bisitahin ang aming website online practice tests at isang libreng road signs cheat sheet upang matulungan kang madaling pumasa sa iyong DMV exam, garantisado. Ngayon, simulan na natin. Tanong 1. Kapag nagpaparada ng iyong sasakyan sa isang burol, ano ang dapat mong gawin? Option A, isa sa iyong mga gulong sa likod ay dapat dumikit sa bangketa. Option B, gamitin ang iyong parking brake at iwanan ang sasakyan sa park mode. Option C, ang iyong mga harap na gulong ay dapat paralel sa kalsada kung walang bangketa. Ang tamang sagot ay Option B, gamitin ang iyong parking brake at iwanan ang sasakyan sa park mode. Tanong 2. Mas mapanganib magmaneho sa gabi kaysa sa umaga dahil Option A, hindi mo makikita ng kasing layo tulad ng sa umaga. Option B, ang kalsada ay laging mas madulas tuwing gabi. Option C, mas mabagal ang iyong reaksyon sa gabi. Ang tamang sagot ay Option A, hindi mo makikita ng kasing layo tulad ng sa umaga. Tanong 3. Sa madaling araw o takip silim, pati na rin sa ulan o nyebe, maaaring mahirap makita at makita ng ibang driver. Ano ang pinakamainam na gawin upang ipaalam sa iba na nariyan ka? Option A, taasan ang liwanag ng instrument panel lights. Option B, buksan ang parking lights. Option C, buksan ang headlights. Ang tamang sagot ay Option C, buksan ang headlights. Tanong 4. Kapag ang malalaking truck ay lumiliko sa isang kalsada na may dalawang linya sa bawat direksyon. Option A, maaaring kumpletuhin ang liko sa alinman sa dalawang linya. Option B, kadalasang kailangang gumamit ng kaliwang linya upang matapos ang liko. Option C, dapat manatili sa kanang linya sa lahat ng oras habang lumiliko. Ang tamang sagot ay Option B, kadalasang kailangang gumamit ng kaliwang linya upang matapos ang liko. Tanong 5. Hindi ka dapat magsimulang tumawid sa isang intersection kung alam mong mahaharang mo ito kapag nagbago ang ilaw sa pula. Option A, sa anumang sitwasyon. Option B, maliban kung pumasok ka sa intersection sa dilaw na ilaw. Option C, maliban kung pumasok ka sa intersection sa berdeng ilaw. Ang tamang sagot ay Option A, sa anumang sitwasyon. Tanong 6. Ipinapakita ng karatulang ito ang isang uri ng Option A, intersection, sangang daan. Option B, road curve, kurba sa daan. Option C, right turn, kanan na liko. Ang tamang sagot ay Option A, intersection, sangang daan. Tanong 7. Kung may sumusunod sa iyo nang masyadong malapit sa isang dalawang linyang kalsada, ano ang dapat mong gawin? Option A, dahan-dahang bumagal upang hikayatin ang sasakyan sa likod mo na lumampas sa iyo. Option B, bilisan upang dagdagan ang distansya sa pagitan mo at ng sasakyan sa likod mo. Option C, apakan ng preno upang bumagal pagkatapos ay bumalik sa orihinal mong bilis. Ang tamang sagot ay Option A, dahan-dahang bumagal upang hikayatin ang sasakyan sa likod mo na lumampas sa iyo. Tanong 8. Ang kumikislap na dilaw na ilaw trapiko sa isang intersection ay nangangahulugan na. Option A, dapat mong ituring ito na parang stop sign. Option B, huminto at magbigay daan sa lahat ng tumatawid na sasakyan bago magpatuloy. Option C, bagalan ang takbo at maging alerto sa paparating na intersection. Ang tamang sagot ay Option C, bagalan ang takbo at maging alerto sa paparating na intersection. Tanong 9. Ano ang kahulugan ng karatulang ito sa kalsada? Option A, dapat bumagal ang mga sasakyan sa kanang linya. Option B, bawal ang kaliwang liko. Option C, merging traffic. Ang tamang sagot ay Option C, merging traffic. Tanong 10. Aling linya ang dapat mong gamitin bago gumawa ng kaliwang liko sa isang one-way street? Option A, ang linya na pinakamalapit sa kaliwang bangketa. Option B, ang linya na pinakamalapit sa gitna ng kalsada. Option C, ang linya na pinakamalapit sa kanang bangketa. Ang tamang sagot ay Option A, ang linya na pinakamalapit sa kaliwang bangketa. Tanong 11. Ang distansya ng paghinto at tindi ng banggaan ay Option A, bumaba habang tumataas ang bilis ng sasakyan. Option B, hindi naapektuhan ng bilis ng sasakyan. Option C, tumataas habang tumataas ang bilis ng sasakyan. Ang tamang sagot ay Option C, tumataas habang tumataas ang bilis ng sasakyan. Tanong 12. Hindi pinapayagan ang pagharang sa intersection tuwing rush hour maliban kung
Option A, pumasok ka sa intersection habang naka-green light. Option B, sa anumang sitwasyon kahit na ang ilaw ay berde. Option C, kung may right of way ka o may berdeng ilaw. Ang tamang sagot ay Option B, sa anumang sitwasyon kahit na ang ilaw ay berde. Tanong 13. Sa freeway, bakit kailangang tumingin ka mas malayo kaysa sa isang city street? Option A, upang makita ang mga posibleng panganib ng mas maaga. Option B, dahil kailangan ng isang kapat na milya para huminto ng buo. Option C, dahil makakatulong ito sa iyo na makasabay sa daloy ng trapiko. Ang tamang sagot ay Option A, upang makita ang mga posibleng panganib ng mas maaga. Tanong 14 na. Sa isang hindi kontroladong intersection kung saan hindi mo makikita ang paparating na trapiko hanggang sa halos makapasok ka sa intersection, ang speed limit ay Option A, 15 milya bawat oras. Option B, 25 milya bawat oras. Option C, 20 milya bawat oras. Ang tamang sagot ay Option A, 15 milya bawat oras. Tanong 15. Kung makarating ka sa isang intersection na may kumikislap na dilaw na ilaw trapiko, dapat kang Option A, maghintay sa berdeng ilaw bago tumawid. Option B, bagalan ang takbo at dumaan ng maingat sa intersection. Option C, huminto bago tumawid sa intersection. Ang tamang sagot ay Option B, bagalan ang takbo at dumaan ng maingat sa intersection. Tanong 16 na. Nasa freeway ka at may sasakyang sumasanib sa iyong lane. Ano ang dapat mong gawin? Option A, magbigay ng espasyo para sa sumasanib na trapiko kung posible. Option B, ipilit ang iyong karapatan sa daan sa pamamagitan ng pagpapabilis. Option C, palaging panatilihin ang iyong posisyon. Ang tamang sagot ay Option A, magbigay ng espasyo para sa sumasanib na trapiko kung posible. Tanong 17. Papalapit ka sa isang intersection sa itinakdang bilis nang biglang magdilaw ang ilaw trapiko. Ano ang dapat mong gawin? Option A, bagalan ang takbo at tumawid ng walang pag-ingat. Option B, bilisan ang takbo upang makatawid bago maging pula ang ilaw. Option C, huminto bago pumasok sa intersection kung ligtas itong gawin. Ang tamang sagot ay Option C, huminto bago pumasok sa intersection kung ligtas itong gawin. Tanong 18. Maliban kung may nakapaskil na ibang limitasyon, ang speed limit sa isang residential area ay Option A, 20 milya bawat oras. Option B, 25 milya bawat oras. Option C, 30 milya bawat oras. Ang tamang sagot ay Option B, 25 milya bawat oras. Tanong 19. Ano ang speed limit sa isang eskinita? Option A, 20 milya bawat oras. Option B, 15 milya bawat oras. Option C, 25 milya bawat oras. Ang tamang sagot ay Option B, 15 milya bawat oras. Tanong 20. Ano ang epekto ng sobrang bilis sa pagmamaneho? Option A, hindi nito pinapataas ang tsansa ng aksidente. Option B, pinapahusay nito ang kakayahan mong tumugon sa panganib. Option C, madalas itong humahantong sa mataas na panganib sa pagpapasya. Ang tamang sagot ay Option C, madalas itong humahantong sa mataas na panganib sa pagpapasya. Tanong 21. Dapat kang magbigay ng dagdag na espasyo kapag sumusunod sa Option A, isang station wagon. Option B, isang driver na hindi nakikita ang likuran ng kanilang sasakyan. Option C, isang maliit na pampasaherong sasakyan. Ang tamang sagot ay Option B, isang driver na hindi nakikita ang likuran ng kanilang sasakyan. Tanong 22. Kung mahuli kang nagmamaneho na may labis na blood alcohol concentration, maaari kang mahatulan ng Option A, hanggang 6 na buwan sa kulungan. Option B, hanggang 12 buwan sa kulungan. Option C, walang pagkakakulong ngunit kailangang magbayad ng 500 multa. Ang tamang sagot ay Option A, hanggang 6 na buwan sa kulungan. Tanong 23. Ano ang alkohol? Option A, isang stimulant, pampasigla. Option B, isang antihistamine. Option C, isang depressant, pampabagal ng sistema ng katawan. Ang tamang sagot ay Option C, isang depressant, pampabagal ng sistema ng katawan. Tanong 24. Maaari kang lumabas sa kalsada upang mag-overtake sa ibang sasakyan kung Option A, ang sasakyan sa unahan ay kumakaliwa.
Option B, may dalawa o higit pang linya ng trapiko sa iyong direksyon. Option C, sa kahit anong sitwasyon, hindi ito pinapayagan. Ang tamang sagot ay Option C, sa kahit anong sitwasyon, hindi ito pinapayagan. Tanong 25. Ang paggamit ng cellphone habang nagmamaneho ay itinuturing na isang sagabal sapagkat. Option A, nag-aalala ang driver sa gastos ng tawag. Option B, inaabala nito ang kamay, mata, at isip ng driver. Option C, nakakaagaw ito ng pansin ng ibang mga driver. Ang tamang sagot ay Option B, inaabala nito ang kamay, mata, at isip ng driver. Tanong 26. Bago magpalit ng linya, dapat mong suriin ang iyong mga salamin at Option A, huwag kailanman lumingon sa iyong kanang balikat. Option B, palaging bumagal bago lumipat ng linya. Option C, saglit na lumingon sa iyong balikat. Ang tamang sagot ay Option C, saglit na lumingon sa iyong balikat. Tanong 27. Dapat mong patayin ang iyong malayong ilaw, high beam, para sa paparating na sasakyan o kapag ikaw ay nasa loob ng 300 talampakan ng sasakyang. Option A, iyong hinahabol mula sa likuran. Option B, paparating sa iyo mula sa likuran. Option C, na-overtake mo na. Ang tamang sagot ay Option A, iyong hinahabol mula sa likuran. Tanong 28. Kung nagmamaneho ka sa freeway sa likod ng isang malaking truck, dapat kang magmaneho. Option A, mas malapit sa truck kaysa sa isang pampasaherong sasakyan. Option B, mas malayo sa truck kaysa sa isang pampasaherong sasakyan. Option C, sa kanang bahagi ng truck at hintayin itong lumampas. Ang tamang sagot ay Option B, mas malayo sa truck kaysa sa isang pampasaherong sasakyan. Tanong 29. Dapat mong dagdagan ang distansya sa pagitan mo at ng isang malaking sasakyan kapag sumusunod ka rito upang Option A, mas makita mo ang paligid ng sasakyan. Option B, dahil ang ibang driver ay madalas sumingit sa likod ng malalaking sasakyan bago mag-overtake. Option C, dahil ang pagsunod ng malapitan ay maaaring magdulot ng pagsama mo sa kanyang daloy ng hangin, slipstream. Ang tamang sagot ay Option A, mas makita mo ang paligid ng sasakyan. Tanong 30. Ano ang ibig sabihin ng puting karatula na may simbolo ng riles ng tren? Option A, ang tawiran sa riles ng tren ay kontrolado, kaya maaari kang magpatuloy sa iyong regular na bilis. Option B, tumingin, makinig, at maging handang huminto sa riles kung kinakailangan. Option C, huminto sa riles ng tren at hintayin ang senyales bago tumawid. Ang tamang sagot ay Option B, tumingin, makinig, at maging handang huminto sa riles kung kinakailangan. Tanong 31. Ang paninigarilyo sa loob ng sasakyan habang may kasamang mas bata sa 18 taong gulang ay Option A, legal kung anak mo ang kasama mo. Option B, illegal sa lahat ng pagkakataon. Option C, hindi ipinagbabawal ng batas. Ang tamang sagot ay Option B, illegal sa lahat ng pagkakataon. Tanong 32. Ano ang itinuturing na isang distraksyon habang nagmamaneho? Option A, anumang bagay na nagdudulot ng agarang kilos habang nagmamaneho. Option B, anumang bagay na nag-aalis ng iyong atensyon sa pagmamaneho. Option C, anumang bagay na nagpapataas ng iyong atensyon sa pagmamaneho. Ang tamang sagot ay Option B, anumang bagay na nag-aalis ng iyong atensyon sa pagmamaneho. Tanong 33. Dapat mong ipaalam sa DMV sa loob ng 5 araw kung ikaw ay Option A, pinagmulta dahil sa paglabag sa trapiko. Option B, nagbenta o naglipat ng iyong sasakyan. Option C, pininturahan ng ibang kulay ang iyong sasakyan. Tamang sagot, Option B, nagbenta o naglipat ng iyong sasakyan. Tanong 34. Kailan mo dapat ayusin ang iyong rear view at side mirrors? Option A, bago ka magsimulang magmaneho. Option B, kapag kailangan mo nang gamitin ang mga ito. Option C, bago ka pumasok sa sasakyan. Tamang sagot, Option A, bago ka magsimulang magmaneho. Tanong 35. Ang pagmamaneho sa gabi ay may natatanging hamon dahil Option A, mas mataas ang limitasyon ng bilis sa gabi. Option B, mas kaunti ang mga sasakyan sa kalsada sa gabi. Option C, mahirap tantyahin ang distansya at bilis ng sasakyan sa dilim. Tamang sagot, Option C, mahirap tantyahin ang distansya at bilis ng sasakyan sa dilim. Tanong 36. Aling kasanayan sa pagmamaneho ang naapektuhan ng alak at o droga? Option A, pagiging alerto.
Option B, koordinasyon. Option C, pareho sa itaas. Tamang sagot, Option C, pareho sa itaas. Tanong 37. Kung napalampas mo ang iyong exit sa freeway, hindi mo dapat. Option A, magpatuloy sa freeway at maghanap ng alternatibong ruta. Option B, magpatuloy sa susunod na exit, lumabas, at bumalik sa tamang exit. Option C, magpatras sa kalsada o balikat ng daan. Tamang sagot, Option C, magpatras sa kalsada o balikat ng daan. Tanong 38. May tumatawid na pedestrian matapos mag-flash ang "Don't walk" signal. Kapag naging berde ang iyong signal light, dapat mong. Option A, magpatuloy kung ikaw ang may karapatan sa daan. Option B, magpatuloy kung wala siya sa iyong linya. Option C, maghintay hanggang sa makatawid ang pedestrian bago magpatuloy. Tamang sagot, Option C, maghintay hanggang sa makatawid ang pedestrian bago magpatuloy. Tanong 39. Ano ang isang mahalagang hakbang sa pagliko? Option A, tingnan ang trapiko sa lahat ng direksyon. Option B, dagdagan ang bilis. Option C, palaging lumipat sa kaliwang linya. Tamang sagot, Option A, tingnan ang trapiko sa lahat ng direksyon. Tanong 40. Kapag nagpapalit ng linya sa freeway, dapat mong. Option A, magsignal ng hindi bababa sa 5 segundo. Option B, magpabagal bago magsimulang lumipat ng linya. Option C, ipalagay na may sapat na espasyo sa susunod na linya basta nagsignal ka muna. Tamang sagot, Option A, magsignal ng hindi bababa sa 5 segundo. Tanong 41. Kung may batang nakasakay sa bisikleta malapit sa iyong sasakyan, dapat mong. Option A, bumusina. Option B, asahan na may ganap siyang kontrol sa bisikleta. Option C, asahan ang hindi inaasahang kilos niya. Tamang sagot, Option C, asahan ang hindi inaasahang kilos niya. Tanong 42. Kung nagmamaneho ka sa highway sa tabi ng isang putol-putol na puting linya, maaari kang. Option A, hindi lumampas sa linya upang lumusot. Option B, lumampas sa linya upang lumusot at lumipat ng linya. Option C, tumawid lamang sa linya kung ikaw ay nasa kaliwang linya. Tamang sagot, Option B, lumampas sa linya upang lumusot at lumipat ng linya. Tanong 43. Dapat palaging maingat na tumingin para sa mga motorsiklo bago lumipat ng linya dahil. Option A, ang kanilang maliit na sukat ay maaaring maging mahirap makita. Option B, karaniwan silang may karapatan sa daan sa mga interseksyon. Option C, iligal para sa kanila na magbahagi ng linya ng trapiko. Tamang sagot, Option A, ang kanilang maliit na sukat ay maaaring maging mahirap makita. Tanong 44. Ano ang pinakamainam na pag-iingat sa paggamit ng cellphone habang nagmamaneho? Option A, gumamit ng hands-free na device upang mapanatili ang dalawang kamay sa manibela. Option B, ilagay ang telepono sa madaling abutin upang hindi mo na kailanganing alisin ang mata sa daan. Option C, suriin muna ang numero bago sagutin ang tawag. Tamang sagot, Option A, gumamit ng hands-free na device upang mapanatili ang dalawang kamay sa manibela. Tanong 45. Kapag papalapit ka sa isang interseksyon at ang ilaw ng trapiko ay may dilaw na ilaw, kung hindi ka pa nakapasok sa interseksyon, dapat mong. Option A, pabilisin upang maiwasan ang pulang ilaw. Option B, bawasan ang bilis at maingat na dumaan sa interseksyon. Option C, huminto ng ligtas. Tamang sagot, Option C, huminto ng ligtas. Tanong 46. Kung ang paparating na mga ilaw ay nakasisilaw sa iyo habang nagmamaneho sa gabi, dapat mong. Option A, tumingin sa kanang gilid ng kalsada. Option B, lumipat sa high beams ang iyong ilaw. Option C, i-on at i-off ang iyong mga ilaw. Tamang sagot, Option A, tumingin sa kanang gilid ng kalsada. Para sa mas kumpletong mga pagsasanay at cheat sheets, bisitahin ang aming website upang matulungan kang madaling pumasa sa pagsusulit sa DMV.